Ma, gusto ko talaga magkaroon ng bisikleta. Sabi ni Tomas habang nakatitig sa litrato ng isang bisikleta. Tignan mo ito. Ang ganda. Siguradong mabilis ito. Oo na, Tomas. Hindi ka na nag-aaral dahil sa bisikleta na yan. Saan naman tayo kukuha ng pera? Lumapit ang nanay ni Tomas sa kanya at tinignan ang litrato. Mag-iipon ako ng pera. Tatanungin ko lahat ng kapitbahay natin kung mayroon silang mga kailangan ipagawa. Si Mrs. Santos, matanda na siya at hindi na niya kayang gawin ang mga ibang gawain. Siguradong kailangan niya ng tulong sa paglilinis sa harap ng kanyang bahay. Sa tindahan sa kanto, baka pwede ako maglabas ng mga gamit na kailangan nila o maglinis sa loob ng tindahan. Madaming magagawa dito. Anak, basta hindi mo pababayaan ang iyong pag-aaral ha. Mamaya, may bisikleta ka nga, pero lagpag naman ang grado mo sa lahat ng klase. Mas importante ang pag-aaral. Alam ng nanay ni Tomas na hindi niya mapipigilan ang kanyang anak. Matulog ka na at maaga ka pang gigising bukas. Opo, Ma. Promise ko po hindi ko po pababayaan ang pag-aaral ko. Bukas po ng hapon kakausapin ko na po si Mrs. Santos at yung may-ari ng tindahan. Kinuha ng nanay niya ang litrato at pinatay ang ilaw. Sige, kausapin mo sila. Pagkausap mo sa kanila, umuwi ka kaagad at mag-aral ka. Opo. At natulog si Tomas. Napanaginipan niya na nakasakay siya sa isang magandang bisikleta. Mabilis ng kanyang takbo at lahat ng taong dinadaanan niya kumakaway sa kanya. Naririnig niya ang sinasabi ng mga tao. Ang ganda ng bisikleta niya! Sa sumunod na araw, pumasok sa bahay si Tomas. Ma, bibigyan po nila ako ng trabaho. Sa Sabado po ang simula ko. Anong trabaho mo? Kay Mrs. Santos, tutulong po ako sa hardin. Sa tindahan naman po, magwawalis ako sa loob at tutulong po ako magbuhat ng mga gamit. Pinakita ko po sa kanila na malakas ako at kaya kong buhatin lahat ng mga kailangan nila. Malaki ang ngiti ni Tomas. Matapos ang ilang buwan, Ma, pwede ko nang mabili yung bisikleta. Hawak ni Tomas ang perang naipon niya. Halika nga, bibilangin ko ang pera mo para sigurado. Binilang ng nanay ni Tomas ang hawak niyang pera. Oo nga, Tomas, ang sipag mo talaga. At hindi lang yan, tumaas pa ang grado mo. Bukas, sasamahan kitang bumili ng bisikleta mo. Salamat po, Ma. Sa sumunod na araw, kinuwento niya sa kaibigan niya na bibili siya ng bisikleta. May dumaan na bata na nakasakay ng bisikleta. Ganyan, iyan ang bibilhin ko na bisikleta. Narinig siya ng dumadaan na bata. Tumigil siya at lumapit kay Tomas. Ikaw? Bibili ng bisikleta katulad ng akin? Oo, bibili ako. 4 na buwan ako nagtrabaho para makabili ng bisikleta. Dadalhin ako ng nanay ko mamaya para bilhin yung bisikleta. Natawa ang bata. Di ba kaya ng magulang mo bumili ng bisikleta para sa'yo? Hindi naintindihan ni Tomas kung bakit tumatawa ang bata. Hindi, kaya nga nagtrabaho ako ng 4 na buwan. Bata, huwag ka nang mag-abala pa. Hindi bagay sa iyo tong klaseng bisikleta. Dapat sa iyo yung mga mura lang. Sumakay ulit ng bisikleta ang bata at umalis na di pa rin tumitigil sa pagtawa. Nawala ang ngiti ni Tomas. Totoo kaya ang sinabi niya? Hindi ba ako pwede bumili ng bisikleta na ganyan? Nagalit ang kaibigan niya. Hindi naman yan totoo. Akala niya kung sino siya, palibhasa mayaman siya. Mga mayayaman lang ba ang sumasakay na bisikleta na ganun? Tomas naman, huwag kang makinig sa kanya. Mayabang lang siya. Kailangan ko nang umuwi, huwag kang makinig sa kanya ha. Naglakad si Tomas patungo sa bahay nila. Ngunit dinaanan niya muna ang tindahan ng bisikleta. Tinitigan niya ang mga bisikleta. Bata! Anong ginagawa mo? Alis ka dyan! Napatingin si Tomas. Alis ka dyan! Umuwi si Tomas at dumiretso sa kwarto niya. Gusto niyang umiyak. Ngunit naisip niya na malalaman ng nanay niya na may problema siya. Ilang sandali ang nakaraan, kumatok ang nanay niya sa pintuan. Tomas, aalis na ba tayo para bilhin yung bisikleta mo? Tumingin sa loob ng kwarto ang kanyang nanay. Ma, wag na muna siguro.
Parang nagbago ang isip ko. Bakit? Ano nangyari? Pumasok sa loob ng kwarto ang kanyang nanay. Wala po. Parang ayoko nang bumili ng bisikleta. Ayaw niyang magsinungaling sa nanay niya. Pero hindi niya alam kung paano sabihin na hindi siya pwedeng bumili ng magandang bisikleta. 4 na buwan ka nagtrabaho para makabili ng bisikleta, ngayon ayaw mo na? Ma, kailangan ko pong mag-aral. Baka makahanap ako ng ibang bisikleta. Tumalikod si Tomas kasi ayaw niyang ipakita na naiiyak siya. Kung hindi tayo bibili ng bisikleta, pupunta muna ako sa tindahan para bumili ng itlog. Opo. At nagkunwaring nag-aaral si Tomas. Pumunta sa tindahan ang nanay ni Tomas. Habang nasa loob ng tindahan, nakita niya ang kaibigan ni Tomas. Magandang hapon po. Binili na ba ni Tomas yung bisikleta niya? Wala siyang bukang bibig kanina kundi yung bisikleta niya. Sabi niya sa akin ayaw na daw niya. May nangyari ba? Ay nako, sabi ko sa kanya huwag siyang makinig sa batang yun. Sinabihan siya ng isang mayabang na bata na hindi bagay sa kanya na bumili ng bisikletang tulad nun. Naintindihan ng nanay ni Tomas ngayon kung bakit nagbago ang isip ng anak niya. Salamat sa pagsabi sa akin. Kakausapin ko din ngayon si Tomas. Umuwi siya at dumiretso sa kwarto ni Tomas. Tomas, alam ko na may nangyari kaya ayaw mo nang bumili ng bisikleta. Ma, paano mo nalaman? Hindi importante yun. Ang importante ay pinaghirapan mo makaipon para makabili ng bisikleta. Wala makakapagsabi sa iyo na wala kang karapatang bumili ng bisikletang tulad niyan. Nagalit ang nanay ni Tomas, pero ayaw niyang ilabas kay Tomas kasi hindi naman niya kasalanan. Seryoso lang ang mukha ni Tomas. Nung tinitignan ko lang yung bisikleta kanina, pinalis ako ng may-ari ng tindahan. Siguro nga tama yung bata, ma. Mahirap lang tayo. Dapat hindi maganda bisikleta ko. Huwag kang magsalita ng ganyan. Sariling sikap mo ang dahilan kaya pwede kang makabili ng bisikleta. Walang sino man ang makapagsabi sa iyo na wala kang karapatan sa gusto mong bilhin. Kung gusto mo yung bisikleta na yon at may pera kang pinaghirapan mong kitain, pwede kang bumili ng bisikleta. Halika, pupunta tayo sa tindahan ng bisikleta bago sila magsara. Mabilis ang lakad ng mag-ina. Pumasok sila sa tindahan at tiningnan sila ng may-ari. Anong gusto nyo? Tanong ng may-ari. Sumagot ang nanay ni Tomas. Totoo ho ba? Pinaalis nyo kanina yung anak ko? Akala ko kasi nanakawin niya yung bisikleta. Talagang tinititigan niya kasi. Alam ko naman na hindi niya kayang bilhin yan. Halika Tomas, may isa pang tindahan na nagbebenta ng bisikleta. Hindi karapat-dapat itong mama na kumita ng perang pinaghirapan mo para bumili ng bisikleta. Kinuha niya ang kamay ni Tomas at lumabas sila. Pumunta sila sa kabilang tindahan. Kinuwento ng nanay ni Tomas sa may-ari ng tindahan ang pinaghirapan na pera ni Tomas at ang nangyari sa kabilang tindahan. Iho, mabuti na lang pinanindigan ng nanay mo yung karapatan mo at pumunta kayo dito. Ikaw ang mas may karapatan na mag-ari ng magandang bisikleta kasi pinaghirapan mo ito. Ano ba yung tinitignan mo na bisikleta? Pinakita ni Tomas ang gusto niyang bilhin na bisikleta. Itong bisikleta na ito? Sabi ng mama habang tinuturo ang bisikleta sa tabi ng gustong bilhin ni Tomas. Mas maganda at tingin ko mas bagay sa iyo. Po, mas mahal po yan. Hindi po kakasya yung perang dala ko. Iyaan mo, bibigyan kita ng diskwento. Lumaki ang mga mata ni Tomas. Talaga po, mas maganda pa iyan kaysa sa isang bisikleta ng bata. Maganda nga, para sa masipag at pagkakatiwalaan na bata itong bisikleta na ito. Inayos ng mama ang bisikleta para masakyan na ni Tomas pauwi. Bago sila umalis, lumapit uli ang mama. Kung gusto mo pang kumita ng pera at matuto ng mag-ayos ng bisikleta, naghahanap ako ng makakatulong sa akin. Talaga po? Kaya lang, Sabado lang ang gusto ko, makakapag-aral pa yung tutulong sa akin. Ma, pwede po ba? Siyempre naman, pinakita mo sa akin na kahit nagtatrabaho ka, hindi mo pinababayaan yung pag-aaral mo. Sige po, babalik po ako ng Sabado ng umaga. Sagot ni Tomas at sumakay ng bisikleta. Sige, ingat ka sa pagsakay, aral ka na maigi. Humaway ang nanay ni Tomas sa may-ari at lumabas ng tindahan ang mag-ina.
nakasakay ng bisikleta si Tomas. Buong pag-uwi nila, kumakaway si Tomas sa lahat ng taong dinadaanan niya at naririnig niya ang mga sinasabi nila. Ang ganda ng bisikleta niya!